Ika-4 na kabanata. Ang pagtukso kay Jesus. Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na espiritu, at dinala siya ng espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng diablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kaniya ng diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang iglap ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. At sinabi ng diablo kay Jesus, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito, dahil ipinagkatiwala sa akin ng mga iyan, at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kung sasambahin mo ako, mapapasa iyo ang lahat ng iyan." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kaniyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi tumama ang mga paa mo sa bato." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Matapos siyang tuksuhin ng diablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Bumalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayang kinalakihan niya, at katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kaniya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, binasa niya ito na nagsasabing, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila, at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi, at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Pagkatapos, ibinilot ni Jesus ang kasulatan, at isinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito, habang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. Sinabi nila, "Hindi ba't anak lang siya ni Jose?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili," na ang ibig sabihin, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nababalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Alalahanin ninyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elias. Hindi nagpaulan ng Diyos sa loob ng 3.5 taon, at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Maraming byuda sa Israel noon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda na hindi Hudyo sa Sarefat na sakop ng Sidon. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat, ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila si Eliseo. Sa halip si Naaman pa na taga-Syria ang pinagaling niya. Nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan, at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan,
para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Mula roon, pumunta si Jesus sa bayan ng Capernaum na sakop ng Galilea. Nangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangaral siya ng may autoridad. Doon sa sambahan ay may isang lalaking sinaniban ng masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba para puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos." Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. "Tumahimik ka at lumabas sa kanya." At sa harapan ng lahat, itinumba ng masamang espiritu ang lalaki at saka iniwan ng hindi man lang sinaktan. Namangha ang mga tao at sinabi nila sa isa't isa, "Anong uri ang ipinangangaral niyang ito? May kapangyarihan at kakayahan siyang magpalayas ng masasamang espiritu at sumusunod sila." Kaya kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Maraming pinagaling si Jesus. Umalis si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo at pumunta sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanang babae ni Simon, kaya nakiusap sila kay Jesus na pagalingin ito. Nilapitan ni Jesus ang may sakit at iniutos na maalis ang lagnat at nawala ito. Noon din ay bumangon ang babae at pinagsilbihan sina Jesus. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit. Sari-sari ang mga sakit nila. Ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa bawat isa sa kanila at gumaling silang lahat. Pinalabas din niya ang masasamang espiritu mula sa maraming tao. Habang lumalabas ang masasamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Pero sinaway sila ni Jesus at pinatahimik dahil alam nilang siya ang Kristo. Kinaumagahan, maagang umalis ng bayan si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Hinanap siya ng mga tao at nang makita siya ay pinakiusapang huwag munang umalis sa bayan nila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailangang ipangaral ko rin ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan. Dahil ito ang dahilan kung bakit ako isinugo." Kaya nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Judea. Ikalimang kabanata. Ang pagtawag ni Jesus sa kaniyang mga unang tagasunod. Isang araw nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita si Jesus na 2 bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang 2 bangka, hanggang sa halos lumubog na sila. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." Ganito ang naging reaksyon niya, dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng nahuli nila. Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus.
That's sa good. banal. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawa na أجل paghiling خلي في siya. حد صارع. Panginoon, kung gusto هذول ما niyo, عندوش. mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka. At gumaling agad ang kanyang sakit. Sinabihan siya ni Jesus, huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Sa halip pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, bilang patunay na malinis ka na. Pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumating ang napakarami pang mga tao upang makinig sa mga aral niya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. Pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Isang araw, habang nangangaral si Jesus, may mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling ang mga ito sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at maging sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. May mga taong dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Sinikap nilang ipasok ito sa bahay upang ilapit kay Jesus, pero hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubong at binutasan ito. Pagkatapos, ibinaba nila sa harap ni Jesus ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Na makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Sinabi ng mga pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili, "Sino kaya ang taong ito na lumalapastangan sa Diyos? Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya tinanong niya ang mga ito, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka at lumakad? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi." Tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat. Pinuhat nga niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, "Kahanga-hanga ang mga bagay na nakita natin ngayon." Tinawag ni Jesus si Levi. Pagkatapos noon, umalis si Jesus at nakita niya ang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Naghanda si Levi sa kanyang bahay ng malaking handaan bilang parangal kay Jesus. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao ang dumalo at nakisalo sa kanila. Nang makita ito ng mga pariseyo at ng mga kasama nilang mga tagapagturo ng kautusan, nagreklamo sila sa mga tagasunod ni Jesus. Sinabi nila, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasama ang mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga taong matuwid sa sarili nilang paningin, kundi ang mga makasalanan upang magsisi sila sa kanilang mga kasalanan." Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. May mga tao roon na nagtanong kay Jesus. Ang mga tagasunod ni Juan at ng mga pariseyo ay madalas mag-ayuno at manalangin. Bakit ang mga tagasunod mo ay panay lang ang kain at inom? Sumagot si Jesus, "Maaari bang hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal, at saka sila mag-aayuno." Sinabi rin ni Jesus sa kanila ang mga talinghaga na ito, "Hindi ginugupit ang bagong damit para ipangtagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit, at ang tagping bago ay hindi babagay sa lumang damit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat.
dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. Wala ring taong nakainom na ng lumang alak ang maghahangad ng bagong alak. Dahil para sa kanya, mas masarap ang luma.